Pagdating sa pagpapaganda, madalas makaligtaan ng paa. Kaya naman handa po namin ang mga tip para ang inyong feet magmukhang fantastic. Kung may bahagi ng katawan na bugbog sa araw-araw na gawain, yan ay ang ating mga paa. Paano ka naman kasi makararating sa pupuntahan mo kung hindi mo gagamitin ang mga ito? Para naman sa mga kababaihan, ang paa, sandata rin sa pagpapaganda. Nakadadagdag appeal daw kasi ang pagsusuot ng matataas na takong. Pero pagkatapos ng ilang oras sa paglalakad sa inyong killer heels, ang mga pagod na paa nagmamakaawa ng magpahinga. Dahil sa kahalagahan ng ating mga paa, parang krimen na rin daw kapag hindi ito inaalagaan. Tulad ni Kuya Jun na guilty sa pang-aabuso nito. Ang resulta, mga kalyo sa halos lahat ng mga daliri at balat na tuyot na. Pag may kalyo ang paa, masakit pag sinusuotan ng sapatos. Sa kapag dry ang paa, pangit pag hubad mo ng sapatos mo. Kaya naman to the rescue, ang number 1 pagdating sa pagmo-moisturize, ang petroleum jelly. Gamitin lang ito bilang foot lotion araw-araw at hindi magtatagal, panunumbalik na ang soft and smooth feet. Proven naman na yun kasi meron siyang, actually it's a non-polar hydrocarbon. So meron siyang moisturizing effect na nabibigay sa atin. Ang Epsom salt naman na mabibili sa mga drugstore, mabisa rin panangga sa kalyo. Actually, yung Epsom salt, hindi talaga siya salt. It's a mixture of parang magnesium and another element which softens the skin. So, usually ginagamit talaga siya usually is distress the body. Para siyang soap bath. Maglagay lang ng kalahating tasa ng Epsom salt sa 4 na tasang tubig at ibabad dito ang mga paa. Lalambot daw ang balat, pati na rin ang mga namuong kalyo. Medyo lumambot ang balat eh. Lumambot ang balat nung nilagyan ng asin, saka nababad sa petroleum jelly. Tingnan nyo naman ang resulta. Flawless feet. Ang estudyante namang si Eman, guilty sa pagkakaroon ng balat sa paa na hindi pantay-pantay ang kulay. Pero don't be shy, Eman, dahil ang wonder cure para sa problema mo ay ang pinagsanib-puwersa ng tubig at suka. Yung suka naman, meron kasi siyang acetic acid, which is also a mild acid. So it works the same way. At the same time, meron siyang antibacterial effect. Ihalo lang sa tubig ang 1 kutsarang suka. Ipahid ito sa balat gamit ang bulak. Iwan lang na nakababad ng 10 minuto bago ito banlawan. Dahil patay ang bakterya at mas healthy ang skin, mas mabilis raw manunumbalik ang dati nitong kulay. Pero ang pinaka-hate nating lahat, ang problema ni Nanay Lilian, ang nanunuyong talampakan na may pagbibitak-bitak ng balat. Bawal, tagal ko na mag-chanela. Sige, lakad-lakad dito sa loob ng bahay, sa labas, ng rubber shoes. Pagtanggal ko, yun, puti pa rin yung kalabasan. Ang power sa mandaw ng kalamansi ang sagot dito. Yung kalamansi kasi meron siyang citric acid. So yun, nakaka-help siya makawala ng dry skin pag sinusoak siya doon. Maghanda lang ng maligamgam na tubig. Pigain at ihalo rito ang 5 hanggang 6 na peraso ng kalamansi. Ayan! At may instant foot soak solution ka na. Ibabad dito ang paa sa loob ng 15 to 20 minutes. Gumamit ng scrub para matanggal ang nanuyong balat. Dahil sa ating all-natural foot soak, parang nagpasparaw si Nanay Lilian dahil sa lambot at kinis ng mga paa. Malambot na yung ng paa ko, tapos medyo makintab na siya. Iba talaga yung hindi ako naglalagay ng Kung may mga taong pabaya sa pangangalaga ng paa, si Hana naman daw hindi nakaliligtaang magpa-foot spa. Paano naman kasi? High heels ang hilig niyang suotin, kaya nangangailangan ng tender love and care ang pagod niyang mga paa. Pero hindi niya na kailangang gumastos dahil ang lotion at asukal pwede raw gamiting
homemade foot scrub. Sugar, you can add a little parang lotion or oil para hindi siya masyadong rough. Then it can be used for exfoliating para matanggal yung dead skin. Ihalo lang sa 2 kutsarang lotion ang kalahating tasa ng asukal na pula. Hindi ito kasing mahal ng nabibiling foot scrub pero kasing bisa ito sa pag-exfoliate ng dead skin. Tingnan nyo naman ang resulta. Fresh na fresh ulit ang mga paa ni Hana. Handa na ulit, rumampa. At para masigurong laging komportable ang ating mga paa, dapat swak sa kanilang hugis ang isinusuot ng mga sapatos. First of all, meron yung normal foot type, no, yung mga may arch na normal yung arch. Tapos yung isa, yung tawag nilang flat-footed, walang arch, o yung high arch, yung masyadong mataas naman. Para malaman ang uri ng arch ng inyong paa, ilubog lang ang paa sa tubig na may dye at ilapat ang paa sa puting papel. Ganito raw ang footprint ng mga flat-footed. Kung high arch naman, ganito ang footprint nyo. Usually pag flat-footed, kagaya ko, ako personally I'm flat-footed, yung bibili mo dapat yung stability shoes or yung stabilized. Para sa mga flat-footed, kailangan daw gumamit ng shoe insole para sa karagdagang suporta sa talampakan. Para naman sa mga high arch ang paa, para sa inyo, ang sapatos na sumusuporta sa gitnang bahagi ng inyong paa. Sabi ng pilosopong si Socrates, pag masakit ang paa, masakit na rin ang buong katawan. Sa pamamagitan kasi ng ating mga paa, nagagampanan natin ang pang-araw-araw nating mga tungkulin. Kaya ang mga paay alagaan para laging maging hawak ang pakiramdam.